Unang tanong po lagi, madami akong tanong po lagi pag nag-share po ako ng salita po ni Lord po. So, ang una ko pong tanong is, naranasan nyo na po ba na maging in charge po sa isang bagay? Katulad na lang po na, halimbawa, maging leader. Kahit anong leader po, kahit ano po, sa ministry, sa trabaho. Tapos po, naranasan nyo din po maging magulang kasi sa inyo po may mga magulang na po. Ako po, mararanasan ko pa lang po maging magulang. Next po is, naranasan na po ba natin maging in charge po kahit po as church worker? Ngayon, kung naranasan po natin to, napapaisip po ba tayo na parang, Lord, wait lang po, parang sobrang taas naman po ng responsibility na to. Parang ang taas naman po ang laki naman po ng responsibilidad na binigay niyo sa akin. So, nung na-realize po natin, ano po ba yung naramdaman po ba natin? May naramdaman po ba tayo proud? Proud po ba tayo na ginamit tayo ni Lord? Or binigyan tayo ng isang malaking responsibility? Or natakot po tayo kasi malaki po yung magiging responsibilidad natin? So, ano po yung gagawin po natin kapag binigyan ka po ni Lord ng isang power, influence, or kahit po ng authority, katulad po ng mga nasa picture na to. So, nasa picture po na yan po ay nandyan po yung mga presidente. Bawal daw po yung picture ng ating president, kaya nag-animate na lang po tayo. So, paano po kapag binigyan ka ni Lord bilang president, tawag dito, pastor, mga senator, yung mga nagbibigay po or mga nag-e-enforce po ng law. Gagamitin mo po ba ito para i-serve yung tao, to serve others, or to control others? So, paano po natin i-handle yung authority na to kapag wala na pong nakakita or nakakanood nito? Do you still honor God or do you misuse the authority given to you? Authority po kasi is both powerful and dangerous po. Kapag meron po tayong authority sa katawan natin or may authority po tayo, meron po tayong dalawang pwedeng mangyari. May kakayahan po tayo na makapanira sa iba. May kakayahan din po tayo na makabuti sa iba. Kung mapapansin po ninyo or marirealize po ninyo, mga brother and sister po, lahat po tayo binigyan ni Lord ng isang authority. Siguro ngayon hindi pa lang po natin yan napapansin. Pero lahat po tayo binigyan po ni Lord ng authority. Una-una po sa bahay. As magulang, may authority po tayo na palakihin ng maayos po yung ating mga anak. Ano pa po? Sa trabaho, meron po tayo siguro ditong mga boss, mga leaders, mga team leaders, mga manager po, no? So, doon pa lang po, meron na tayong authority na binigay po sa atin. And especially po sa church. Siyempre sa church, kahit mayroon kasi nilalang lang yung church worker, pero hindi po. Malaki po yung responsibilidad ng church worker, ng mga pastor and the ministry leader. At kahit po sa buhay natin, may authority po tayo sa buhay natin. Meron tayong pwedeng maka-influence sa iba po. Ang mga desisyon po natin sa buhay, pwede po nating ma-influensyahan yung iba po natin or yung nasasakupan po natin. So, authority is everywhere, influence is everywhere, responsibility is everywhere po. Pero, ang nakakalungkot lang po isipin na hindi po tayo lahat marunong humawak ng authority na ito. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay entitled po as, di ko pala Tagalog entrusted authority po. So, manalangin po muna tayo bago po tayo tumuloy po. Yes, Lord, hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa authority na ibinigay niyo po sa amin, Lord God. Ngunit, hindi po namin ito napapansin, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord God. Lord, nandito po kami, Lord God, humihingi at nagsusumamo, Lord God. Humble ourselves, Lord God. Bigyan niyo po kami ng teachable heart po, Lord God. Alam po namin, Lord, na ang lahat ng authority na ito ay belongs to you po, Lord God.
Lord, let your will be done po sa araw na ito, Lord God. Itago niyo po tago niyo po ako, Lord God, sa inyong likuran, Lord God. Ang kagustuhan niyo lamang po ang aking mabanggit at masabi po, Lord God. Gayon din po ang mga nasa congregation, Lord God, naway ang makita po nila sa inyong sa aking binabanggit ay ang inyong puso po, Lord God. Naway maisabuhay po nila ang aking isi-share po about po sa inyong salita, Lord God. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang title po natin ay Entrusted Authority. May idea po ba tayo kung anong ibig sabihin ng entrusted? Ano po ba Tagalog ng entrusted? Pinagkatiwala po, no? So, entrusted po ay assign the responsibility for doing something to someone or put something into someone's care or protection. Ang authority naman po, ito yung power or right to give orders, make decision, and embrace obedience. So, pinagsama po. Pinagsama po ang responsibility and ang authority. Tatandaan po natin yan. So, ang main verse po natin ay nanggaling po sa Romans 13 verse 1. Sabi po doon, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God. And those in position of authority have been placed there by God. So, napakadali pong itindihin na lahat po ng authority ay nanggaling po kay Lord. Authority din po ay given by God. And authority is accountable to God po. So ito po, ang authority po ay hindi po to galing sa husay mo or dahil magaling ka. Kung ano yung position mo, hindi din po ito. Kahit matalino ka, hindi din po yun dahil sa matalino ka. Ito po ay, yung authority po ay ipinagkatiwala po yan sa atin ni Lord. It is a trust. Hindi po siya personal achievement. At tatandaan po natin na siya ang magtatalaga po nito at siya rin po ang huhusga. So kung ang authority po ay itinalaga ni Lord, ibig sabihin po, ito po yung bagay na dapat hindi natin ipinagmamalaki. Kundi po, ito po yung bagay na dapat iniingatan po natin. Katulad na lang po ng pagtatalaga ni Lord kay David. So, pasok po tayo sa authority comes from God. Alam niyo po ba yung kwento ni David bago po siya maging king ng Israel? So, sabi po dito, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord look at the heart. So, kwentuhin ko po muna kayo tungkol kay King David, kung bakit po ba siya yung itinalaga ni Lord. Bago po maging hari si King David, si King Saul po muna. Kaso po kasi si King Saul may ginawa po siyang nag-disobedience po siya. So, tinanggal po ni Lord yung authority na maging king sa Israel. So, naghanap po si Lord para po maging, naghanap po siya ng isang hari po ulit. So, sabi niya po kay Samuel, sabi niya, pumunta ka sa Bethlehem, hanapin mo si Jesse. Si Jesse po, ito yung tatay ni David. Isa po sa mga anak po ni Jesse, yun daw po ay itatalaga niya. Kaso po sabi ni Samuel, Lord, baka natatakot po siya na sundin si Lord kasi po, baka daw po ipapatay siya ni King Saul kapag nalaman niya na pupunta po siya doon sa Bethlehem. Sabi po ni Lord, kumuha ka ng isang batang baka, tapos yun yung sasabihin mo sa Bethlehem pag pumunta ka, mag-aalay ka para kay Lord. Tapos kasama na po doon is yung langis. Yung langis po, yun po yung ibubuhos kay King David kay David po, para yun na po yung sign na itinalaga po siya ni Lord. Pagdating na po doon sa Bethlehem, meron pong mga leaders na na-encounter siya. Sabi niya, ano po ba yung dala mo dito? Kapayapaan ba o hindi? So sabi ni Samuel,
pumunta ako dito para mag-offer kay Lord. Tapos puntahan niya si Jessie, pinag-ready niya po. Tapos, nung nandun na po sila sa paghahandugan, nakita po ni Samuel yung anak ni Jessie na si Eliab. Nakita niya yung physical appearance ni Eliab na parang nasa isip niya, eto na ata yung tinalaga ni Lord. Sabi niya ganun. Pero sabi ni Lord, ito po yung sabi ni Lord, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, kahit na, ang itsura po kasi ni Eliab talagang pag tinignan mo, siya, yung makikita mo na kagad na, ay, ayan yung magiging leader. Kasi sobrang ganda daw po ng yung physical appearance po ni Eliab. Tapos, nung narinig niya po yun kay Lord, pinadaan po ni Jessie lahat ng anak niya kay Samuel. 8 po yung anak ni Jessie. 8 po yung anak ni Jessie. Bunso po si David. Habang pinapadaan po yung 7, sabi ni Samuel, wala ako dito. Walang itinalaga dito sa 7 ito. Meron ka pa bang ibang anak? Doon na po nagsabi si Jessie na meron pa akong bunsong anak. Kaso nagtutupa po kasi si David noon. So sabi po ni Samuel, sige, tawagin mo, hindi tayo magsisimula sa paghahandog nang hindi po pumupunta si David. So doon po natin makikita na lahat ng authority galing po kay Lord at hindi po si Lord tumitingin sa physical appearance natin, kundi sa puso po natin. Ngayon, napapaisip po tayo, ano ba karakteristik ni David? Bakit siya ang pinili ni Lord, di ba? So, unang-una po na karakteristik, ayan po yung mga karakteristik ni David. Madami pa po siyang karakteristik pero unang-una may shepherd heart po siya. Ano po ba yung puso ng mga nagpapastol? Kasi di ba ang mga nagpapastol, ito po ay nag-guard, nagpoprotekta sa mga tupa. So yun po yung nakita ni Lord. Kaya niyang magprotekta, kaya niyang mag-judge, kaya niya din pong tignan yung kanyang nasasakupan. Pangalawa po na karakteristik ni David is leader. Bago po siya, kasi po kahit itinalaga na po ni Lord si David as king, si Saul pa rin po yung nandun So, si Saul, nainggit siya kay David. So, ginawa niyang leader po ng sundalo si David. So, leader po si David ng mga sundalo. Worshipper din po siya kasi nung tinanggal na po ni Lord yung Holy Spirit niya kay Saul po, may mga masasamang espiritu po yung pumapasok sa kanya. Yun yung time na kailangan daw po ng worshipper. Nahanap po nila yan si David. Tumutugtog po siya ng harp. And syempre, ang huli po is meron po siya faith. Apakataas po ng faith ang taas po ng faith ni David po. Kung napapansin ninyo yung kay Goliath, di ba yan po yung pinaka parang common na story po sa atin, no? Yung kay David at Goliath. Dito po natin makikita kung gaano po ka-strong yung faith po ni David. Sabi po sa Samuel 17:45, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit nalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na inyong hinahamak. So wala po kasing gustong umano kay Goliath kasi higanti si Goliath Diba? Lahat po sila natatakot. Ngayon si David po yung humarap doon. Nung si David po ay humarap doon, ang nangyari po is minamak niya po si Goliath po, minamak niya si David na ano yung dala mo? Kasi ang dala niya po is yung staff nung ang tawag po doon, yung pagpapastol. Opo. Di ba sa pagpapastol para sila may tungkod? So yun yung dala ni David, yung tungkod tsaka yung sling po. So parang minak po siya ni Goliath na sabi niya, ano ba ako aso? Parang ganon. Sinabihan niya po yun ng ganon si David.
Pero yun po yung sinabi niya, ang dala mo'y tabak, sibat at panusok. True faith po kasi, true faith po na talo niya po si Goliath. So parang sa atin din po, dito natin makikita na kapag may tiwala po tayo kay Lord, na kapag alam po natin na nandyan po siya, expected po natin na panalo po tayo sa lahat ng battle na gagawin po sa atin. Lahat ng mga struggles na nangyayari ngayon, alam po natin, panalo po tayo kasi alam po natin na nandyan si Lord at may faith po tayo sa Kanya. So yan po yung isa sa mga karakteristik ni David. Next po ay authority comes with greater responsibility. Sabi po sa Luke 12:42 and 44, mabilis lang po ito. And the Lord replied, a faith-sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them. If the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be rewarded. I tell you the truth, the master will put that servant in charge of all he owns. Dito po sinasabi na kung sino po yung tapat at madiskarteng tauhan po, sila po yung magiging in charge sa pamamahay po ng amo niya. So, meron na po ditong authority na binigay po doon sa faithful servant po. Kakaiban po nun is yung responsibility niya. Yung responsibility niya na pakainin po yung ibang household servant. Ngayon po, ito po yung verse na klaro po na si Lord po ay tinuturuan niya kung bakit po ba yung authority hindi lang po siya privilege. Ang authority po hindi siya privilege. It always a weight of responsibility po. So, ginamit po ni Lord yung larawan na master and ng servant po para ipakita sa atin na kapag binigyan tayo ng task ni Lord, binigyan tayo ng gawain ni Lord, dapat faithful po tayo doon sa gawain na yon. Kapag binigyan tayo ni Lord ng authority, magfe-face po tayo with greater responsibility. Dito po, pinapakita na sa atin na si Lord, tumitingin po siya kung paano po tayo mangalaga sa impluensya na meron po tayo. Kung paano po natin pahalagahan yung leadership na binigay sa atin and yung responsibility na binigay po sa atin. Next po, sabi po, but the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. For everyone who has been given much will be demanded, and from the one who has been entrusted with much more will be asked. So, the more na meron po tayong influence, leadership, or authority, the more na responsible tayo and accountable po tayo kay Lord. So, malaki po ang inaasahan at pananagutan po natin sa harap po ni Lord na once na binigyan tayo ng malaking responsibilidad. So, dito po, hindi lang po ito tungkol sa posisyon natin. Ito po ay tungkol sa tamang paggamit po ng kapangyarihan na ibinigay po sa atin ni Lord. Next po ay lalong-lalo na po as a spiritual leader. Sabi po sa Hebrew 13:17, obey your spiritual leader and do what they say. Their work is to watch over your soul, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That will certainly not be for your benefit. So dito po, kapag tayo po, when God entrusts you with people, He also entrusts you with their well-being. So kaya po napakahirap po talaga na maging spiritual leader. Kasi iisipin mo kung meron bang paglalago doon sa buhay na nangyari doon sa hawak mo, doon sa hawak mong church. Meron bang pagbabago sa buhay nila? Kasi
sobra po yung responsibility ng mga leader. Tatandaan po natin na ang leader, hindi po yan naghahari-harian. Sila po ay dapat nag-aalaga. Sila nag-aalaga, naglilingkod, nagbabantay sa mga taong ipinagkatiwala sa kanya. Kaya po hinihikayat ko po kayo, no, na isama po natin sa panalangin yung mga leaders natin. Hindi lang dito sa church, kundi po sa buong mundo po, no? Kasi sobrang laki po ng responsibility na inatang po sa kanila. Gayon din po, gusto ko din pong ipasok yung aming na-share po na tagapamagitan tungkol doon po sa gap na sinasabi ni Lord. Lagi po nating tatandaan na ang authority po is hand in hand with responsibility. Hindi po siya pwedeng authority lang, authority, pero hindi ka responsible. Pag ganun po kasi nangyari, authority, pero wala kang responsibility, na o-overuse mo po yung power po ninyo. Kaya lagi po magkaagibat po yan. Lagi pong magkaakibat po yung authority and yung responsibility. Sa tagapamagitan po, na-share ko po na as intercessor po, meron tayong authority na ipanalangin po yung iba. Authority natin yun eh. Yun yung itinalaga sa atin ni Lord, ipanalangin yung iba, yung mga nasasakupan natin. Ang responsibility natin is tignan. Diba? Tignan po sila, tignan po yung kanilang well-being po. So, lagi pong magkasama ang authority and responsibility. Kapag responsibility lang, walang authority, ang nangyayari, hindi ka nila papansinin. Kasi wala kang autoridad eh. Puro ka responsibility lang, pero wala kang autoridad na sundin. Hindi nila, parang nasa isip nila, bakit kita susundin? Wala ka namang authority. Kaya lagi pong magkasama yung authority and responsibility po. Next po ay point, misusing authority has consequences. Sabi po sa 1 Samuel 15:23, rebellion is a sin as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as a king. So dito na po yung sinasabi ko sa kaso ni King Saul. Kasi, bago po siya i-reject, parang sinabihan po siya ni Lord na atakihin mo yung bansang Amalekites. Sabi, atakihin mo yung bansang Amalekites. Patayin mo lahat. Wala kang ititira kahit yung ari-arian nila, wala kang ititira. Pero ano pong ginawa ni King Saul? Meron po siyang isang sundalo na hindi pinatay. Pinatay niya po bandang huli nung nalaman niya na tinanggal siya ng kapangyarihan or tinanggal siya as leader ng Israel po. Pero meron po siyang isang sundalo na hindi pinatay. Yun po ay si Agag. Si Agag po. Tapos, yung mga ari-arian niya, yung mga magagandang tupa, yung mga magagandang baka, hindi niya rin po yun pinatay. Kinuha niya po yun, inuwi niya po. So dito po, ang nangyari po is, hindi po sumunod si King Saul. So, kaya po siya ni-reject ni Lord as a king. So, tatandaan po natin, ang authority po ay hindi po yan earn, hindi po yan nakukuha natin. Ito po ay ipinagkatiwala po sa atin. So, kaya kung pinagkatiwala po yan sa atin ni Lord as a king po or as a leader po, siya din po ang merong kakayahan na natanggalin po ito sa atin. Ayan. So, yun po yung kwento ni King Saul po, kung bakit po siya tinanggalan na ni-reject po as a king. Tapos, doon na po niya pinili si King David. Pero ang dami pa pong pinagdaanan ni King David eh. Ang dami niya pang mga naranasan bago po talaga siya na maging king po talaga. Next po is authority begins with the submission to God. Sabi po sa Matthew 8:9, I know this because I am under the authority of the superior officer, and I have authority over my soldiers.
I only need to say go and they go, or come and they come. And if I say to my slave, do this, they do. So dito po, naiintindihan po ng Roman officer po na ang tunay na kapangyarihan po ay dumadaloy po sa taong marunong sumunod. Bago niya po sabihin ito po yung kwento kung naano niyo po, yung faith po ng Roman officer. Pinuntahan niya po si Jesus, sabi niya, pagalingin mo po yung servant ko. Kaso sabi naman po ni Lord na tara puntahan natin siya sa inyo. Pero sabi niya, hindi po ako worthy o yung bahay namin para puntahan. Kung nasaan ka po, alam ko po na gagaling po siya. Kung nasaan daw po si Jesus, alam niya na pag pinanalangin niya po yung servant na yun, alam niya na gagawin niya. So, ganun po yung faith po no Roman officer. So, katulad na lang po ng pagmumuno po ni Jesus, nakasentro po siya sa pagsunod niya po, syempre kay Lord po, no? So, bago niya po utusan yung mga hangin o yung mga bagyo, or bago po siya magpagaling ng mga sakit, bago po siya magpakain ng iba't ibang tao, or bago po siya magpalayas ng demonyo, at bago po siya mamatay, una po muna siyang nagpasakop kay Lord, kay Jesus, or sa kanyang Ama. Katulad na lang po ng ginawa niya sa Mount Olives. Sa Mount Olives, dito yung nangyari po ito huhulihin na siya. Yung huhulihin na siya, i-crucify na siya. Sabi niya, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine. So, dito po aarestuhin na siya. Ito po yung tunay na authority. Isasubmit po dapat natin lagi kay Lord. Kahit na unfair na po nung nangyayari. Kasi kung tutuusin, ang unfair po talaga nang nangyari kay Lord eh. Di ba wala naman siyang kasalanan. Hindi yung iba hindi naniniwala na siya ang Savior natin. Pero anong ginawa? Pinapatay pa rin po siya. So kahit na po ang unfair ng nangyayari po sa buhay natin, submit po natin lagi kay Lord. Submission is God brings blessing and influence. So, tatandaan po, authority is dangerous po without submission. So, the power of leader as those who are the most submitted to God. And last po, hindi mawawala po is authority should be used to serve. So, yung mga authority na binigay po sa atin as magulang, as church leader, as a ministry leader, church worker, or kung ano man po, dapat ginagamit natin yan to serve the Lord, to glorify po the Lord. Sabi nga po sa Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para ikatutubos na marami. So, hindi ginamit ni Jesus yung kanyang kapangyarihan para iangat po yung kanyang sarili. Ginamit niya po ito para ipakita yung pag-ibig ng Diyos at ihayag po yung puso na Diyos Ama. Kaya po as a leader po or mga itinalaga po ni Lord, hindi dapat tayo ang itinataas o yung sarili natin ang itinataas, kundi si Lord lagi po ang itinataas. Kaya nga po, diba, kapag nagdadasal tayo na sana hindi ikaw ang makita nila, kundi si Lord ang makita nila sa'yo, sa buhay mo po. So, ang kaharian po ng Diyos ay, ang tunay na leader po ay mga lingkod po nandoon. Hindi sila naghahari-arian, hindi mapang-abuso, hindi din po mapag-control, kundi naglilingkod, nagmamahal at nagpapakumbaba. Katulad na lang po ng paghuhugas po nung paa ni Jesus sa mga disciple niya. So kahit na leader po siya, no, grabe na hinugasan niya yung paa ng mga disciple niya. So kasi nga po, ang mga leader hindi po yan upang paglingkuran, kundi upang maglingkod po. Sabi sa 1:13:4-5,
So he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist, and poured water in a basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them with the towel he had around him. So, ang paghuhugas niya po sa paa ay hindi lamang pagkilos po ng kababaang loob. Ito po ay aral bilang isang leader. So, parang makikita natin dito na kung si Lord nga yung Panginoon nga po, di ba, naglingkod what more pa tayo na under po ng authority po niya. So, dapat tayo din po, kung ano po yung ginawa ni Lord sa mga disciple niya is, ganun din po yung gagawin natin. So, ang leader po ay hindi dapat palaging pinaglilingkuran. Ang tunay na kapangyarihan ay nakikita sa paglilingkod, hindi sa pag-uutos. So, lagi po natin iisipin na superior po lagi sa atin si Lord. Under lang po tayo ng authority niya. Binigyan lang tayo ng authority ni Lord para maka-impluwensya sa iba. Pero ang greater or superior officer po natin ay lagi pong si Lord. Kaya lagi niyo pong isasubmit kung ano man po yung struggle na nangyayari po natin sa atin, lalo-lalo na po sa mga leader po na atin, ay submit lang po natin kay Lord. So, leadership is not defined by your title. It's defined by your testimony and by your heart. So, if minsan kasi naiisip po natin na, estudyante lang naman ako workers lang naman ako o kaya parang nasa bahay lang naman ako, magulang lang naman ako Pero sasabihin ko po sa inyo, if God has placed people, influence or responsibility in your hands, you are already leader. So kung meron pong binigay na influensya or responsibility po sa kamay natin, leader na po tayo. So if we want to lead like Jesus po, tatandaan po natin, we must first kneel like Jesus. So, ganun lang po ako kabilis. Wala mo ko 30 minutes. Ganun lang po ako kabilis mag-share kasi po, sobrang dali lang, sobrang ano lang naman po ng ating share na authority po, lagi po nating isasubmit kay Lord. As we end this message po, hihinga lang po ako, no? God trusted you. He trusted you with a family. He trusted you with influence. He trusted you with the church. He trusted you with a voice. He trusted you with moments that shape lives. And He trusted you with opportunities to reflect His heart. Tatandaan po natin, hindi po aksidente yung posisyon na meron po sa inyo. Yung binigay po ni Lord sa inyo. Hindi rin po aksidente yung mga taong nakapaligid dito. Yung mga taong nandito, hindi din po yan aksidente. Kung meron po tayong first timer, hindi po yan aksidente. At hindi din po aksidente na ibinigay po ni Lord yung role na nakatalaga sa iyo ngayon. Hindi din po aksidente na nandito po ako para i-share po kung gaano po kaganda ang message po ni Lord. So, God placed you there, not because you are the strongest, not because you are the smartest, but because He see a purpose in you that He wants to unfold. And even you feel unqualified, even if you feel weak, even you feel unsure, bubulangan tayo lagi ni Lord na, anak, I put you there and I will strengthen you. Because authority is not about perfection. It is about dependence on the God who entrusted it. Si Lord, ini-invite tayo ni Lord to return our heart to the heart of the servant king. Lay down our pride
our fear and self-reliance. Let Him shape our leadership, our influence, our decision. Allow God to transform your influence or authority into something internal. Now, ask ourselves, ano ba yung intention natin kay Lord? Ano ba, Lord, ang intention natin? Ano ba ang intention natin kung bakit tayo nandito? I am leading the way Jesus lead. I am serving the way Jesus served. I am using my influence to let people lift up or to lift myself up. I am honoring God with the authority He placed in our hand. Because one day, isa lang naman po yung gusto nating marinig kay Lord din. Sabi sa Matthew 25, verse 1, well done, good and faithful servant. Yun lang naman po ang gusto natin maramdaman. Isa sa pinakamagandang maririnig natin na, good job anak, naging faithful ka sa akin. Iisipin mo na, well done, good and faithful servant, kasi yayakapin ka ni Lord. Sobrang ang sarap sa puso na lahat ng ginawa natin dito is hindi lang po yan baliwala. Kundi pag nandun na tayo kay Lord, lahat po yung makikita po niya. Kaya inihikayat ko po sa inyo na kung meron man po tayo na pinagdadaanan, surrender lang po natin kay Lord. Kapag meron tayo, pag binigyan tayo ng isang responsibilidad, isubmit natin lahat niya kay Lord. Kasi si Lord lang naman po yung makakapagsagot or makakawala ng mga nararanasan po natin. Kaya lagi nyo tatandaan, kung nagsiserve po ba tayo to lift up other or to lift up ourselves. So, lagi po natin iisipin na sana meron tayong pusong servant po, no? Yun lang po. Pray po muna tayo. Lord, thank you, Lord, sa araw na ito, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa inyong mabuting salita, Lord God. Lord, bigyan niyo po kami ng pusong nag-serve po sa inyo, Lord God. Heart to serve, guide, and protect and love po, Lord God. Katulad ng puso niyo po, Lord God. Lord, alam po namin na ang authority na ibinigay niyo po na ito sa amin ay hindi po mababaliwala, Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord God, na gamitin yung authority na ito para ma-share, Lord God, ang inyong mabuting salita, Lord God. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat po sa buhay na nandito, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa mga leaders po namin, Lord God. Alam po namin na hindi po madali, Lord God, na maging isang leader, pero alam po namin sa puso po nila, Lord God, na isinasabit na po nila ito, Lord God, sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Lord God. Patawarin po ninyo kami, Lord God, kung minsan po hindi po namin nagagamit ng maayos yung mga authority na ibinigay niyo po, Lord God, sa amin, Lord God. Lord, kaya nandito kami, Lord God, nagsusumamo, Lord God, na tulungan, Lord God, kung paano po gamitin ang authority na ito, Lord God. Lord, let your will be done po sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat po sa buhay ng inyong anak, Lord God, na ibinigay sa amin, Lord God. Naway, mga puso namin, Lord God, ay maging katulad sa puso ni Jesus po, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa araw na ito, Lord God. Let your will be done po, Lord God. Ito lang po ang sawat na langit sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God,